Paghahanda ng pamahalaan sa panahon ng tag-ulan at update sa San Juanico Task Group, ating alamin kasama si Director Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Chris, magandang tanghali po. Director Cheryl, Sir Joshua, magandang tanghali po. Director, kamusta po sa mga oras na ito ang paghahanda ng OCD dahil papalapit na po ang tag-ulan sa bansa? Meron po ba kayong mga standard procedures na inyong isinasagawa na ngayon? Alam niyo po, Director Cheryl, bago pa man dumating itong panahon ng tag-ulan, alam naman po natin, kakaiba na rin po talaga yung panahon ngayon. No? Itong ating shear line, itong ating ITCZ, ay nagpapabagsak ng ulan. Kung kaya, umpisa pa lang po ng taon, minabuti na po ni Yusek Ariel Nepomuceno na mag-conduct ng ating mga command conferences kung saan tinitiyak natin ang inventaryo ng mga kagamitan ng mga regional offices ng ating OCD. No? At bukod po rito, yung ating ugnayan naman sa ating local, pati na rin sa provincial, hanggang sa barangay disaster risk reduction management offices ay ating pinaiigting at nang sa ganon maalaman natin ano yung mga pangangailangan on the ground. Alright. Director, nabanggit mo yung mga kagamitan at yung koordinasyon nyo sa mga lokal na pamahalaan. Maliban po dito, mayroon na rin po ba national level contingency plan para sa mga posibleng pagbaha, landslide o iba pang kalamidad na dulot ng tagulan? Meron po tayong national plans, no? Meron po tayong 2024 National Disaster Response Plan. At kamakailan lamang, meron po tayong movement, no, na magkaroon ng updated National Harmonized Contingency Plan. Ang intensyon po dito ay lalong pag-ibayuhin, no, yung partisipasyon ng private sector pagdating sa disaster response. Pero bukod po dito, may dagdag po natin ang bawat province at bawat locality at bawat LGU, meron po silang personalized at customized na contingency plans, no? Dahil dito po papasok talaga yung immediate response dahil alam naman po natin pagdating sa disaster response yung kanya-kanyang peculiarities ng bawat lokasyon ay mananaig, no? Kung kaya't iba-iba talaga ang contingency plan sa bawat lugar. Director Chris, kamusta naman po ang koordinasyon ng OCD sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa disaster preparedness? Yusek March, good afternoon. Pagdating naman sa koordinasyon sa lokal na pamahalaan, no, yan ang number one na ginagawa natin pagdating ng sakuna. Ang ating regional offices ay nag-establish ng link sa ating mga local at provincial government units at ito naman ay ikinokonekta sa ating NDRMC. No? So kung kinakailangan mag-augment ng mga goods, mga non-food items, mga shelter, mga hygiene kits, ito ay pinagbibigay alam agad, no, sa ating national government upang mag-augment tayo ng mga serbisyo at nang sa ganon matugunan agad ang disaster na ina-address ng ating mga local government units. Director, kaugnay naman po sa usapin ng evacuation centers, kamusta po ang pagpapatayo ng mga permanenteng evacuation shelters ngayon? Kamakailan lamang, no, atin nang nabalangkas at naaprubahan ng full council ang Ligtas Pinoy Centers IRR. Ang susunod pong hakbang dito ay magsusumiti po ang ating mga local government units ng mga lokasyon kung saan po maaaring maitayo ang mga evacuation centers na ito. Ganun pa man, alam po natin, no, medyo may katagalan pa po ang implementation nito. Baka po ito ay maging bahagi na ng 2026 budget. No? So as an interim measure, sinisigurado po natin yung mga current na evacuation centers natin. Kung merong kailangang i-repair, kung merong kailangang i-retrofit, ito po ay ina-address kaagad natin. Ganun pa man, baka next year at next year, implementation na po tayo ng ating Ligtas Pinoy Centers Act. Director Chris, no, follow up lang po, no, meron na po ba tayong ideya kung ilan po mga evacuation centers po yung tina-target po natin na maitalaga sa ngayong taon or sa susunod po na taon? Ayon sa Ligtas Pinoy Centers, Yusek Marge, no, ang intention po dito ang bawat city at municipality ay magkaroon ng isang Ligtas Pinoy Center. No? Ito ay isang resilient na evacuation center kung kaya't ito ay permanent in nature. Ganun pa man, alam naman po natin, no, hindi po pantay-pantay ang risk exposure ng ating mga local government units. Kung kaya't after po maipasa at maaprubahan itong IRR po natin, ang magiging next pong hakbang ay mag-identify ng mga lokasyon na ipaprioritize po natin. Para sa ganun, sa 2026 budget po ng DPWH, ito pong mga lokasyon na ito ang una pong pagtatayuan ng ating mga Ligtas Pinoy Center. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po, no, yung mga landslide prone areas, ito po ay lahat ng mga kondisyones na titingnan po natin upang magkaroon po tayo ng priority list sa mga lugar na pagtatayuan ng mga Ligtas Pinoy Centers.
Alright, Director Chris, nabanggit mo yung mga lugar na may bulkan o yung madaling bahain ng mga lalawigan. Pero pakipaliwanag po ng konti para mas maintindihan din ng publiko yung inyong mga hakbang na ginagawa ng OCD para maging strategical yung pagtatayo nitong mga permanent evacuation centers. Ang OCD po ay parte po lamang ng grupong magdidetermine ng mga lokasyong ito, no? Kasama po natin dito ang ating mga science-based agencies, ang DOST, ang PHIVOLCS, ang PAG-ASA, pati na rin ang DNR Mines and Geosciences Bureau, no? Ang una pong tinitingnan po talaga pagdating sa pagtatayo ng ating mga Ligtas Pinoy Centers is yung site suitability. Ayaw po ng ating Pangulo na magtatayo tayo ng evacuation center na kung saan pasok ito sa danger zone. No, dahil kapag lumaki po halimbawa at nag-escalate ang alert level ng bulkan, kahit po yung nasa loob ng evacuation center ay i-evacuate din po natin. Kung kaya't ang intention po talaga dito, una, site suitability. Ano yung mga lugar na least susceptible, no, to mga flooding, sa mga epekto ng bulkan, at ito po ay ginagawa natin kasama ng mga teknolohiya, mga applications mula po sa DOST, yung kanila pong Hazard Hunter PH, yung kanila pong mga mapping, at nang sa ganun po, yung mga madedetermine nating lokasyon, alam po natin, no, na ito po ay least susceptible sa mga ganitong disasters. Okay, Director Chris, no, for the time being po, ano po ang immediate alternative step habang hindi pa po ito natatapos? In the meantime, Yusek Marge, we'll have to revisit, no, yung ating mga existing evacuation centers, no. For example, if we go to Canlaon, meron po tayong nakatayong tent city sa Himamaylan, no. Pero gaya po ng sabi ng ating Pangulo, ito pong mga ganitong interim measures, these are only temporary. At ang gusto niya, looking forward, yun nga po, no, papunta tayo sa Ligtas Pinoy Centers, mas permanent, mas resilient. So, for the meantime, habang kinukumpuni natin itong scorecard, no, dinedetermine natin itong priority list of locations ng mga LGUs at mga provinces na ipaprioritize natin sa pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Center, dadalawin po muna natin yung ating mga existing evacuation centers. Kung merong kailangan i-retrofit, kung merong kailangan i-repair, pansamantala ito po muna yung ating interim measure. Director, paano naman po tinutugunan ng OCD ang issue ng accessibility, lalo na po sa mga liblib na lugar? Tama po yan, no? Again, kasama po yan doon sa site suitability. Dito naman po may partisipasyon ang local government units dahil sila naman din po talaga ang first responders pagdating sa disaster, no? So sila rin po ay may kaalaman sa kanilang mga sa mga citizens sila, no? Yung mga nakatira sa remote places, at kasama din po dapat ito sa kanilang mga contingency plans. Having said that po, yung pong lokasyon ng ating evacuation centers, yung pong ating mga Ligtas Pinoy Centers, kasama po dyan yung distansya, no, mula po sa mga komunidad na tutugunan nito. Kung kaya posible po talaga na mga several LGUs po, no, maaaring mag-share po sa isang evacuation center, at nang sa ganun matiyak po natin kahit po yung mga nasa liblib na lugar ay meron pong access directly sa ating mga evacuation centers. Speaking of evacuation centers, pakilarawan mo din, Director, yung standard ng design ng evacuation center na batay sa pamantayan ng DPWH. Tama po yan, no? Doon po sa ating binalangkas na implementing rules and regulations, sa Rule 3 po, dito po nakasaad ang mga standards ng mga istruktura, no? So bukod po sa pag-emphasize natin na dapat ito ay compliant sa Building at Structural Code of the Philippines, nakalagay din po dito, no? Halimbawa, ito po ay dapat resilient sa 300 kilometers per hour na wind speed, no? Dapat po ito po ay resilient at makaka-withstand ng seismic activity ng hanggang magnitude 8.0 na lindol, no? So ito po ay nangangahulugan na ito po talaga ay mga shelters, no? Ito po talaga ay life shelters na hindi po maaaring magtatayo tayo ng mga tent city dahil gaya po ng inutos ng ating Pangulo, yung mga ganitong temporary na istruktura ay ayaw na po niyang ganito ang ating mga solusyon pagdating sa disaster response. So ito lang po ay ilan sa mga bagay, no, sa mga standards na itinalaga natin sa loob ng IRR, at nang sa ganon masigurado natin na yung ating mga Ligtas Pinoy Centers ay matitibay at resilient. Director, sa kasulukuyang sitwasyon naman po sa paligid ng Bulkang Canlaon, ano po ang update sa plano ng pagtatayo ng permanent evacuation center sa loob ng 4 to 6 kilometers danger zone?
Yung pong danger zone na ito, Yusek Marge, no? Very clear na po yung instruction ng ating president. If possible talagang, as far as practicable rather, dapat po talaga ma-relocate na yung ating mga kababayang nasa loob ng 4 to 6 kilometer danger zone. No? Hanggat maaari, hanapan sila ng kung saan sila makakalipat ng lugar. No? Dahil hindi po pwedeng sa tuwing mag-aalboroto ang Bulkang Kanlaon, ay yung pong nasa loob ng 4 kilometer danger zone ay lagi na lang nating i-evacuate at dadalhin sa mga evacuation centers. Ganun pa man, alam naman po natin, hindi po ganun ito kadali. No? Kung kaya't pinaprioritize po natin ang Kanlaon, itong Negros region, at nang sa ganun, baka pa pwedeng sila ang mauna no, sa pagpapatayo natin ng evacuation centers, bukod pa po sa mga relocation sites sa ating mga kababayan na nasa loob ng 4 kilometer danger zone. Director, sa ngayon po, ilang individual na po ang kasalukuyang nasa evacuation centers na apektado ng Kanlaon at ano po kaya ang kondisyon nila sa ngayon? Sa kasalukuyan po, meron po tayong mga 2,551 displaced families no, na nasa loob ng ating evacuation centers. Ito ay nangangahulugan ng mga mahigit 8,000 individual. Sila ay nakadistribute no, sa 21 na evacuation centers dahil nga po sa pagpapatuloy ng pag-aalboroto ng Kanlaon. No? At alam naman po natin, no, napakahirap po ng kanilang sitwasyon dahil magmula pa po noong December 9 kung kailan po nag-umpisang mag-alboroto ang Kanlaon, hanggang sa kasalukuyan sila po ay nasa evacuation centers pa rin. Pumapasok na po yung tinatawag nilang food fatigue no, dahil yung ating mga food items na pinoprovide ng DSWD, nagkakaroon po talaga ng pagkakaumay, no? Nagsasawa na po talaga. At dito naman po pumapasok yung kahalagahan ng partisipasyon ng private sector dahil marami po tayong mga kababayan no, na tumutulong sa ating mga evacuees na nasa Kanlaon at nang sa ganoon nag-provide po sila ng frozen meat, mga chicken, parang po maiba naman po yung panlasa ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers. Alright, samantalahin na rin namin yung pagkakataon nito, Director. Hingi na rin kami ng update sa binuong San Juanico Task Force Group. Ano po ang layunin nito? At ano po ang kasalukuyan lagay ng San Juanico Bridge? Kaugnay na rin ng Blue Alert status na inyong itinaas. Tama po yan, no? Tayo po ay nagtayo ng San Juanico Task Group. Ang intensyon po nito ay tutukan ang ilang mga aspeto dito, no? Tungkol po sa halimbawa, number 1 pong priority ay safety. Ayon po dun sa memorandum na nagmula po sa DPWH, meron silang pag-alala doon sa structural integrity ng tulay na ito, kung kaya't pinagbabawalan po natin ang 3 tonnage no, na trucks at vehicles na dumaan po dito. Bukod po dito, no, pinagbabawalan rin po natin yung pedestrian or foot traffic dahil mapanganib po, no, again, yung structural integrity ang concern ng DPWH dito. Sa pangunguna po ng OCD, ito pong task group ay i-regulate po no, yung movement at activity sa area. Kinikilala po natin na napaka-vital po ng infrastructure na ito na nagdudugtong sa Samar at Leyte. No? At marami po tayong commerce at businesses na nakaasa sa tulay na ito sa pagdidistribute ng kanilang goods. Kung kaya't bukod po sa regulation ng movement, meron din po tayong pinopropose na mga routing no, ng ating mga RORO mula po Tacloban papuntang Basay Samar, pati na rin po Ormoc papuntang Calbayog. Yung pong mga trucks na lalagpas po sa limit, no, pinapayuhan po natin na baka po dito na lang sila sa RORO routes na ito, i-consider kung talagang kailangan nila mag-deliver ng goods. No? Pero napakalinaw po ng instruction ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi po natin pwedeng isaalang-alang ang safety ng ating mga kababayan. Director, no, nasa magkano naman po ang posibleng maging gastos sa pagpapagawa o repair ng San Juanico Bridge? At ano po ang timeline at target na matapos ang rehabilitasyon? Base sa mga initial na reporting, no, baka po umabot ito ng close to 1 billion or baka humigit pa po, no? And based on the initial findings dun sa kanilang kinuhang consultancy group, baka po lumagpas ng 1 taon ang rehabilitation ng tulay na ito. Pero ganun pa man, no, baka po mas magandang sa DPWH tayo makapagkuha ng mas accurate na impormasyon dahil sila naman po ang mga eksperto patungkol sa mga ganitong bagay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Director Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon po.